So, magandang umaga po sa bawat isa. So, sa Teen Sunday School po, pinag-aaralan po namin ang Book of Ezekiel. And napag-aralan po namin last week, just in order, magkaroon lang tayo ng quick review. Napag-aralan po namin kung sino ba si Ezekiel. Sino ba si Ezekiel? And na-figure out namin na ang pangalan pala ng the name Ezekiel means is God strengthens or God will strengthen. Alam din po natin na si Ezekiel po ay meron po itong priestly background. Sino pa ang propeta ang alam ninyo na merong priestly background? Sino pa? Samuel, tama po. Ano pa? Sino pa? May kilala pa kayo na propeta siya, pero siya ay merong priestly background. Naalala niyo ba si Jeremiah? Si Jeremiah din po ay merong priestly background. Tandaan po natin, sa Lumang Tipan, in the Old Testament, there are 3 offices na ina-anoint ng Panginoon. Yung pong king, priest, and prophets. And si Ezekiel, meron siyang priestly background at siya ay tinawag din ng Panginoon na maging propeta. At nalaman din po namin na kasabayan po ni Ezekiel si Jeremiah and Daniel and so on and so forth. At last week po, as a quick review, ang pinakatema po ng Book of Ezekiel ay ang glory ng Panginoon, the glory of the Lord. Ang Book of Ezekiel po, ito po yung nagpapakita ng kaluwalhatian ng Panginoon. At napag-aralan po namin last week na pwede po natin i-divide ang Book of Ezekiel into 3 divisions. Yung una, yung fate of Judah. Ano yung pagkabagsak ng Judah? The fate of Judah, which is desolation. Number 2 is the foes of Judah, which is destruction. And panghuli, the future of Judah. So dito natin makikita kung paano pinicture out ni Ezekiel ang Book of Ezekiel into 3 parts. Pero, napag-aralan din po namin last week na ang Book of Ezekiel din po ay pwede natin itong i-divide sa 2 bahagi. Yung una, Jehovah is not there, Jehovah not there. Yun po yung unang bahagi. Kung titingnan po ninyo, the first part of the Book of Ezekiel, it reflects na hindi po kasama ng mga Hudyo ang Panginoon during the early stages. At sa huling bahagi po ng Ezekiel, makikita po ninyo doon, ang Panginoon po ay kasama nila. So we can divide the Book of Ezekiel into 2 also. Jehovah not there, from chapter, the main part, the first part of the Book of Ezekiel, and chapter 40 onward, you will see there that Jehovah is there. So, yun po yung mga napag-aralan po namin. And by the way, if you want to hear the message, it's uploaded in Sermon Audio. Pwede nyo po itong pakinggan every week. Kung halimbawa, interest kayo, you can hear po yung message ng class sa Teen Sunday School po natin sa Sermon Audio. And you can access also yung study notes po natin sa Sermon Audio. Now, ang concern po natin today, na ating pong pag-aaralan, titingnan po natin, sino ba yung mga original readers ng Book of Ezekiel? Ano yung time and place ng Book of Ezekiel? At ang panghuli, ano yung occasions? Bakit na nag-motivate kay Ezekiel na isulat yung librong ito? So ito pong 3 bahagi po na ito ay napakalaga po. Why? Kasi po, if you don't know the original readers, if you don't know the time and place, and if you don't know the occasion, you will not be able to accurately interpret the Book of Ezekiel. There are some false teachers in our time na they're using the Book of Ezekiel in their own ways, in their own agenda. At yun po ay violation po ng paghawak po ng salita ng Panginoon. Now, tingnan natin po in your study notes sa original readers. Sino ba yung original readers ng Book of Ezekiel? Una po, the primary audience. Ezekiel principal audience was the Jewish captives living in Babylon. Now, dito po sa ating whiteboard, ito po ang mga 3 dates na napakalagang maalala po natin pag pinag-usapan po natin ang Book of Ezekiel. So kung meron kayong 3 numbers or 3 dates na kailangang tandaan, in order na ma-master ninyo ang Book of Ezekiel, ay ito pong 3 dates na ito. Ito po yung 3 part kung saan si Nebuchadnezzar ay sumako po sa Jerusalem. These are the 3 parts kung saan nag-capture si Nebuchadnezzar ng mga Hudyo. Yung una po ay noong 605 BC. This is the first wave of deportation. Naalala niyo po ba si Daniel at yung kanyang mga kaibigan na young people? Sila po yung unang kinuha po ni Nebuchadnezzar
paalis po ng Jerusalem papuntang Babylonia, 605 BC. Pangalawa po ay nung 597 BC. Ito naman po yung panahon ni Jehoiakim. Let's see here. Tama po, Jehoiakim. Nung time po ni Jehoiachin, King Jehoiachin, ang dinala naman ni Nebuchadnezzar ay sina Ezekiel. Si Ezekiel po ay kasama po dito na sinakop at binihag ni Nebuchadnezzar. At yung panghuli, 586 BC, which we all know, ito na po yung time ni Jeremiah na kung saan bumagsak ang buong Jerusalem and so on and so forth. Now, ang ministry po ni Ezekiel ay nasa period po na ito. So, from 593 BC to 571 BC, ito po yung period of time na nangaral si Ezekiel, hindi lang siya nag-preach, at yung kanyang pinreach ay isinulat din niya. Kaya po meron tayong Book of Ezekiel right now. Now, yung primary audience po ni Ezekiel ay yung pong mga ay yung pong mga Jewish captive na kasama niyang dinala sa Babylonia. So, kung titingnan po natin, the primary audience ay yung pong mga tao na kasama po ni Ezekiel papunta po ng Babylonia na sinakop at dinalang bihag noong 597 BC. At dito po natin makikita na he ministered especially to those carried away with Jehoiachin in 597 BC. These exiles, ito pong mga Hudyong ito po yung mga tao na nawalan ng tahanan. They are the people that they lost their homeland, their king, their temple, their privilege, and even the national security. But many of them had not yet repented of their sin that brought the captivity. So gusto ko pong tandaan natin at tingnan, yung primary audience ni Ezekiel ay yung pong mga Hudyo na nakaranas po ng captivity. Why? Dahil po sa kanila pong kasalanan. So I want you to remember that, na si Ezekiel ay nagmi-minister sa mga taong nakakaranas ng captivity dahil po sa kanilang mga kasalanan. That's the primary audience. Number 2, ang audience din po ni Ezekiel ay yung pong House of Israel. Repeatedly po in the book of Ezekiel, makikita po ninyo yung term na the House of Israel. Though the kingdom had been divided and many tribes had already been scattered, Israel remained as one nation in the purpose of God. Kaya po dinidil po rin ni Ezekiel ang tahanan po ng Israel. Ezekiel preached to the house of Israel, both in the north and even in the south. So that's the second audience. Primary audience, yung mga captives noong 597 BC. Secondary audience, or let's say yung other audience would be the house of Israel. Pangatlo na audience po ni Ezekiel ay yung pong mga elders. Tingnan niyo po for example in Ezekiel 8:1. Go over in Ezekiel chapter 8. Ezekiel chapter 8. So tinitingnan po natin, sino ba yung mga original readers ni Ezekiel? Kasi po napakalaga po nito na whenever we get a verse from the book of Ezekiel, we need to see it from the original reader's perspective. And we see yung primary audience niya, yung mga captives. Pangalawa, the entire Israel. And pangatlo, yung pong mga elders and leaders. Go over in Ezekiel 8:1. And it came to pass in the 6th year, in the 6th month, in the 5th day of the month, as I sat in mine house, and the elders of Judah sat before me, that the hand of the Lord God fell there upon me. Kung titingnan po ninyo, si Ezekiel po ay nagkaroon po ng tahanan po sa Babylonia. Meron siyang naging tahanan po. Nag-settle po si Ezekiel in captivity. At yung pong mga elders, yung pong mga pinuno po ng Israel ay bumibisita po kay Ezekiel. Yung po ang binanggit ng Ezekiel 8:1. Go over in Ezekiel 14:1 also. Ezekiel chapter 14 verse 1. Then came certain of the elders of Israel unto me, and sat before me, and the words of the Lord came unto me, saying. So the same thing ng Ezekiel 8:1, may mga pinuno, may mga elders na bumisita kay Ezekiel. And even if you go in Ezekiel 20 verse 1, in Ezekiel 20 verse 1, and it came to pass in the 7th year, in the 5th month, the 10th day of the month, that certain of the elders of Israel came to inquire of the Lord and sat before me. So dito niyo po makikita na si Ezekiel po ay kinoconsult ng mga elders and leaders.
at yun din po ang audience ni Ezekiel. So, the third part ng original readers ng Book of Ezekiel ay hindi lamang yung mga captives, hindi lamang the entire Israel, the house of Israel, and even yung mga elders and leaders. Pangatlo, pang-apat rather, na mga readers ng Book of Ezekiel ay ang Jerusalem and Judah. Though Ezekiel lived in Babylon, tandaan po natin, nung time po na sinulat po ni Ezekiel yung kanyang libro, siya po ay nasa captivity. Nasa Babylonia po siya, nasa Kibar po siya. Ito po yung isang ilog na nakaagos sa Euphrates River, but ito po ay malapit po sa Babylonia. But ang point ko po dito, na kahit nasa Babylon si Ezekiel, sinulatan din niya yung mga Hudyo na nasa Jerusalem nung mga panahong ito. Kaya nga mapapansin po ninyo, though Ezekiel lived in Babylon, many of his prophecy concerned the people still living in Jerusalem. Na kahit si Ezekiel ay nagmi-minister sa Babylonia, may mga prophecy siya patungkol dun sa mga Hudyo na nasa Jerusalem. And makikita ninyo in his book, Ezekiel exposed the abomination being committed in the temple and the announce of the coming siege and destruction of the city. Para kanino to? Para ito sa mga Hudyo na nasa Babylonia. So, we see that sa original readers. So, sino yung mga original readers? The primary audience, yung kasama ni Ezekiel sa captivity sa Babylonia, yung house of Israel, yung elders and leaders, yung mga Hudyo na nasa Jerusalem at this point of time. At panglima, the Gentile nation. Mapapansin niyo po ninyo sa Book of Ezekiel, may mga prophecy po from chapter 25 onward. Chapter 25, you will see there Ammon, Moab and Edom, Tyrus, Philistine, Tyrus, and so on and so forth. Yun po yung mga Gentile nation. So ang Book of Ezekiel, hindi lamang ito primarily para sa mga Jewish people, in-address din ni Ezekiel yung mga Gentile nation. And lastly, yung future readers, which is included us. Future readers. Ang Book of Ezekiel din po ay may mga prophecy po ito, especially for the later generation of Israel. Especially, kung ikaw ay Hudyo ngayon, the Book of Ezekiel is written for you. Kasi mapapansin po ninyo, from chapter 14 onward, nagbigay po ng prophecy si Ezekiel for the Millennium Temple, which is for the Jewish people. Pero, bilang New Testament saint in our time, tayo ba ay beneficiary ng Book of Ezekiel? Na Brother RJ, na binanggit mo na ito'y para sa mga Hudyo na nasa Bihag, mga Hudyo na nasa Jerusalem, ibig ba sabihin, hindi na natin kailangan ng Ezekiel? Kasi hindi ito isinulat ni Ezekiel directly for us? No, hindi po. And later on, ipoprove ko po sa inyo na ang Old Testament po, including the Book of Ezekiel, ito po ay napakalaga in order for us to understand the New Testament. So, we know that all Scripture is given by inspiration and all Scripture is profitable for us. All profitable for us. Katulad po ng binanggit ni Paul kay Timothy. So, yan po yung mga original readers. Now, I want to highlight that we need to know and remember the original readers so that we cannot commit misapplication in our time. We cannot just get any verse from the Book of Ezekiel and say, oh, it seems this verse is for me. No, you cannot do that because you are not part of the original readers. Hindi basta-basta tayo kukuha ng isang verse sa Book of Ezekiel. Halimbawa, tingnan po ninyo. Let's see here, Ezekiel 36. Now, Ezekiel 36. Now, ito pong Ezekiel 36, ito po'y napakahalagang part ng Book of Ezekiel. Tingnan po ninyo ang Ezekiel 36, verse number 25 and 26. Ito po ang pangako po ng Diyos. Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony hearts out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Now, question. Can we just get this verse and say, oh Lord, bibigyan mo pala ako ng bagong puso?
Can we just do that? No, hindi po. Kasi ito pong Ezekiel 36, this is not for us. This is not written, this is not mentioned for you and me. So naunawaan po ninyo, yan po yung problem if we don't know the original readers. If we don't know just, kanino ba ito sinulat ni Ezekiel? Ito ba yung sinulat ni Ezekiel para sa lahat ng tao? But ito pong Ezekiel 36, if we compare it in the New Testament, we can benefit from it. So, ang point ko po dito, tandaan po natin, Brother RJ, hindi pala tayo yung original readers ng Book of Ezekiel. Does it mean, itatapon na lang natin ang Ezekiel? Ibig sabihin ba, huwag na nating pag-aralan ng Book of Ezekiel? And we're going to see later on na kahit itong Ezekiel ay hindi para sa atin, tayo po ay may benepisyo po sa atin. So, that's something that we need to understand. So, there are two things. Una, we need to understand the original reader so that we can interpret the book accurately. Pangalawa, even if we're not part of the original reader, it doesn't mean hindi na mahalaga ang Book of Ezekiel. So I hope you follow. Any question patungkol sa original readers before we move forward? Any question? Meron kayong tanong? Now, tingnan natin po yung time and place. So katulad ng nabanggit ko po sa inyo kanina, these are the 3 dates that you need to remember in order to understand the Book of Ezekiel. 597 BC po, naging captive po si Ezekiel, kasama po niya si King Jehoiachin. Sila po ay dinala ni Nebuchadnezzar sa captivity, and we understand that. And after 5 years, go over in Ezekiel 1, tingnan po ninyo. In Ezekiel chapter 1, basahin po natin ng sabay-sabay yung verse number 1 and 2. Ezekiel chapter 1, verse 1 and 2. Nandiyan po kayo? Ready? Read. Now it came to pass in the 30th year, in the 4th month, in the 5th day of the month, as I was among the captives by the river of Chebar, that the heavens were opened, and I saw visions of God. In the 5th day of the month, which was the 5th year of King Jehoiachin's captivity. So, napansin po ninyo in verse 2, where Ezekiel mentioned the 5th year of King Jehoiachin's captivity. Now, nabasa nyo na po ang Ezekiel, one thing na manonotice nyo, ang daming date na binanggit ni Ezekiel. Diba? Ang daming date niyang binanggit. At this point of time, I received the vision. At this point of time, I received the vision. Ito po yung magiging point of reference po ninyo whenever, ito po yung point of time na ginamit ni Ezekiel, yung 597 BC. Ito po yung lagi niyang date na binabalikan. Now, tingnan natin, for example, let's see here. In Ezekiel, let's say Ezekiel chapter 40. Ezekiel chapter 40. Now, Ezekiel chapter 40, in the 520th year of our captivity. Now, exercise po tayo since ito po ay Sunday school. Binanggit dito ni Ezekiel, in the 5th and 20th year, in the 20th year of our captivity. Ang tanong, anong date to? What's the date Ezekiel 40 is given to Ezekiel? If we see, sabi ni Ezekiel, it is in the 5th month and in the 20th year of our captivity. Kailan niya to na-receive? Yung vision to? 586. No. 20th year of our captivity. Sino magaling sa math? 597 BC minus 20. So, 577 BC. Nananawa nyo? So, ang point ko po dito, di ba sinabi ni Ezekiel, in the 20th year of our captivity, so nasa isip ni Ezekiel palagi yung 597 BC. So, ito po yung point of reference lagi ni Ezekiel sa kanyang dating system. And Ezekiel is very meticulous in putting the details. When did he receive the vision? And what's the exact time? What's the exact month? And what is the exact year when he received the vision? So, in order na ma-understand yung mga date system ng Book of Ezekiel, kailangan yung balikan yung 597 BC where they became captive. So, going back in Ezekiel 1:1, Ezekiel 1:2,
in the 5th day of the month, which was the 5th year of King Jehoiakim. So, in the 5th year of King Jehoiakim's captivity. So, activity ulit tayo. Kailan na-receive ni Ezekiel ang vision ng chapter 1? Binanggit ni Ezekiel, in the 5th year of Jehoiakim's captivity. Let's do a math. 592 BC. So, naunawahan ninyo. Kaya po nag-start po yung ministry ni Ezekiel around 591 or 592 BC. Yun po yung start ng kanya pong ministry. So, I want you to remember, Ezekiel was already in Kibar or in Babylon ng 5 taon when the Lord revealed a vision to him. Ezekiel, I want you to prophesy for me. 5 years na silang nasa captivity nung nag-minister si Ezekiel. So, yun po yung makita natin. So, mahalaga itong 597 BC to understand the book of Ezekiel. Now, in terms naman ng geographic setting, si Ezekiel po ay nanirahan sa Tel Aviv by the river Kibar. Go over in Ezekiel 3:15, Ezekiel chapter 3, verse number 15. Then I came to them of the captivity at Tel Aviv that dwelled by the river of Kibar, and I sat where they sat and remained there astonished among them 7 days. So ito po yung geographic location where Ezekiel stayed during his ministry. And we don't have any account kung umalis ba siya ng Kibar. We don't have any account, if I'm not mistaken, we don't have any account na umalis si Ezekiel doon sa Kibar. And ito pong kasamahan po ni Ezekiel ay nanirahan po sa Kibar, which is a great canal connected to Euphrates River. So we don't have time to get a map, but I want you to see na sa ilog Euphrates, if you are aware na merong Tigris and Euphrates na dumadaloy sa Middle East, meron pong sumanga na kanal, ang tawag po ay Kibar. So, if you have time later on, you can Google it, saan ba yung Kibar, and you will see, doon nag-stay si Ezekiel. At ang kasama po ni Ezekiel po dito, ay yung pong mga captives. The captives were not all confined in prison. I want you to remember, nung dinala ni Nebuchadnezzar ang mga Hudyo to Babylonia, Nebuchadnezzar didn't put them in prison. Sila po ay nanirahan sa Kibar as settlement. Settlement. Remember, siguro nagtayo sila ng mga bahay, nagtanim sila ng mga agricultural products, but they are not in prison. They are not in prison. And many were allowed to settle in communities, build houses, work, and organize family life, and so on and so forth. And katulad nga ng nabanggit ko po sa inyo, nagpatayo po ng bahay si Ezekiel. Kasi nga, nag-settler sila doon, nagtayo siya ng bahay. And ano naman yung historical setting? So, historical setting, so nakita natin yung time and place. Nasaan si Ezekiel? Nasa Kibar siya. Ano yung time? 597 BC sila dinalang captive and so on and so forth. So, ang tanong naman, ano naman yung historical setting? Ibig sabihin, ano ang superpower na may kapangyarihan nung panahon na yon? And we know na ang Babylonia po ang naging dominant power sa buong kamunduhan or sa buong ancient Near East ay nasa kamay po ni Nebuchadnezzar. At ang Judah po at that time, we know, I already suffered 2 major deportation. Nung nag-start si Ezekiel, nung panahong ito, ang word power ay ang Babylonia. Babylon is the word power. And nung time na ito, nakaranas na sila ng 2 deportation, but still, ang Jerusalem ay buo pa. And still, ang templo ay hindi pa wasak. Kaya mapapansin po ninyo in the book of Ezekiel, may mga warning pa rin si Ezekiel sa mga Hudyo na magsisi kayo sa inyong mga kasalanan because if you don't repent, the Lord will destroy the city. So bakit may mga ganong warning pa si Ezekiel? Kasi hindi may portion pa ng time where Ezekiel prophesied before 586 BC. And we know, kung naalala po ninyo yung mga naging hari ng Jerusalem, ng Judah at that time, ang pinaka naging huling hari po ay si Zedekiah. Si Zedekiah po. And Zedekiah rebelled against Nebuchadnezzar. Kaya po si Nebuchadnezzar ay nagpasya, pulbusin na natin ang Jerusalem noong 586 BC.
So that's one thing na makita po natin. Now, one thing na also that I want you to notice na during the time of Ezekiel, katulad ng panahon ni Jeremiah, may mga false prophets. Nakasama po sila sa captivity. And katulad nung nangyayari sa Jerusalem at this point of time, may mga false prophet na nagsasabi, huwag kayong maniwala kay Jeremiah kasi hindi naman tayo ika-captive or lulusubin ni Nebuchadnezzar. May mga false prophet na nagsasabi, huwag kayong makinig kay Jeremiah kasi hindi naman lulusob si Nebuchadnezzar. Kung ganon dun sa Jerusalem, meron din pong mga false prophet na kasama si Ezekiel sa captivity. At ano yung false prophecy nila? Ang false prophecy po nila, huwag kayong mag-alala, saglit lang tayo dito sa Babylonia. Huwag kayong maniniwala kay Ezekiel na 70 years tayo dito sa Babylonia. Tingnan ninyo, saglit lang tayo, babalik agad tayo sa Jerusalem. Yun yung pangangaral ng mga false prophets. So, I want you to remember na hindi lamang may false prophet kasama si Jeremiah sa Judah at this point of time, may mga kasama din si Ezekiel na mga false prophet. We're going to see later on yung mga false prophecy nila. So, ito po yung pinaka-time and place in order na makita natin ang Book of Ezekiel. So, bilang review, tandaan natin yung 597 BC. Whenever you see a day in the Book of Ezekiel, magkaroon kayo ng mathematical equation. 20 years of captivity. 597 minus 20, ito is 577 BC. So, at least, alam nyo na kung kailan yung vision and so on and so forth. So, any question in terms ng time and place? Meron kayong tanong? Historical setting? So, these are the things that are important. Any question? So, moving forward, tingnan naman natin, ano yung nagtula kay Ezekiel na isulat ang Book of Ezekiel? So, tandaan po ninyo, ito po yung one of the things na blunder ng mga Christian in our time in terms of doctrine of inspiration. Tandaan po ninyo, the writers of the Bible, yes, they were moved by the Spirit according kay Peter, but hindi po dinikta ng Diyos ang scripture sa kanila. Hindi po si Ezekiel parang, sige, magsusulat ako ng Book of Ezekiel, kukuha siya ng papel, kukuha siya ng panulat, at biglang iibo yung kanyang kamay. Hindi po ganyan yung doctrine of inspiration. The Lord, there's a occasion wherein Ezekiel wrote something and the Lord inspired the words that Ezekiel wrote. So, ganun po yung doctrine of inspiration. But I want you to remember na there is an event, there are events that motivated the writer to write the scripture. Hindi po ito katulad na dinidiktahan sila ng Panginoon. Let's say, Ezekiel, first word. Tingnan natin sa Ezekiel 1. Ezekiel, isulat mo yung word na now. And then sunod it. And then sunod came. Hindi po ganon ang doctrine of inspiration. So, there's another discussion that we need to see. But, ang occasion po, ito po yung nagtulak sa writer, bakit niya isinulat ang literature na ito. And there are many occasions na titingnan po natin, pero yung una ay yung pong exile without repentance. Ang isa pong nagtulak kay Ezekiel, na isulat po ang Book of Ezekiel ay dahil po sa mga captives na kasama niya na nakaranas na sila ng pagkabihag pero hindi pa rin sila nagsisisi. Just imagine that, kung kayo kaya yon. Naranasan na nila ang pagkasakop ng foreign nation pero hindi pa rin sila nagsisi. Now, tingnan po ninyo in Ezekiel 2. Tingnan po ninyo. Ezekiel chapter 2, basahin natin po yung verse 3 to 5. Ezekiel chapter 2, verse number 3 to 5. Nandiyan na po kayo? Ready? Read. He said unto me, Son of man, I send thee to the children of Israel, to a rebellious nation that hath rebelled against me. They and their fathers have transgressed against me, even unto this very day. For they are impudent children and stiff-hearted. I do send thee unto them, and thou shalt say unto them, Thus saith the Lord God, and they, Whether they will hear, or whether they will forbear, for they are a rebellious house, yet shall know that there had been a prophet among them. Now, let's have an activity. So after knowing yung mga napag-aralan natin kanina,
saan ipapadala si Ezekiel? So, let's have an activity. To whom Ezekiel will be sent to? Sa kanino ipapadala si Ezekiel? Pabalik sa No? We don't have a clue na nakabalik si Ezekiel. Sino kaya yung tinutukoy dito ng Diyos, ni Jehovah, na rebellious nation? Sino kaya ito? Israel, yes po. But specifically, nasaan yung Israel nung time na to? Nasa Babylonia. So, ito po yung binanggit ko sa inyo. Bakit mahalaga yung original readers? The Lord will send Ezekiel to the Jews that are already captive in Babylon, but they are still rebellious people. Sabi ng Diyos, Ezekiel, ipapadala kita doon sa mga Hudyo na nasa captivity, and gusto kong makita nila that there is a prophet among them. So, dito, I want you to remember, these Jews that were captive noong 597 BC, they already experienced the consequence of their sin, but they are still not repenting from their sin. That's so hard. Naranasan na nila ang kaparusahan, at tandaan po ninyo, napaka-cruel po ng mga Babylonia sa pagsakop, pagkaptive. Para po silang mga Assyrian, nalalagyan nila ng hikaw, and so on and so forth, yung pong mga captives nila. Itatali sila sa kamay at hihiyain po sila. Ganun po ang naranasan po nila. But I want you to remember, naranasan na nila yung consequence, pero nagre-rebel pa rin sila sa Panginoon. At yun ang sinabi ng Diyos kay Ezekiel, Son of man, ipapadala kita sa children of Israel, specifically to the Jews that were already captive. Go over in chapter 3 verse 7. Chapter 3 verse 7. Chapter 3 verse 7. But the house of Israel will not hearken unto thee, for they will not hearken unto me, for all the house of Israel are impudent and hard-hearted. So, ipapadala ng Diyos si Ezekiel sa mga Hudyo, pero hindi si Ezekiel papakinggan. So, yun po ang isang reason bakit niya ito sinulat, bakit ang Diyos nagbigay ng mensahe sa kanya, ay yung pong mga tao na exile na, but they don't have any repentance. These are the people who were brought to captivity, but these people don't repent sa Panginoon, didn't repent sa Panginoon. And also, the captives still carried the same idolatrous hearts that had corrupted Judah before the exile. Tingnan po ninyo Ezekiel 14:3. Ezekiel 14:3. Ezekiel 14:3. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Nandiyan na po kayo? Ready? Read. These men have set up their idols in their heart and put the stumbling block of their iniquity before their face. Should I be in power of all? Okay then? So, activity ulit tayo. Sinong mga Hudyo, sinong mga tao ang tinutukoy dito ng Panginoon? That these men have set up their idols in their heart. Who are these people? These are the people who set up idols in high places in Judah, and because of their idols, the Lord punished them by captivity. And when they brought to Babylon, wala na silang mga high places. But what they do? They set up idols in their heart. So just imagine that. Nag-set up sila ng idols dun sa kanilang lugar sa Jerusalem, at dahil nga doon nasakop sila. At nung sila ginawa ng bihag, ay wala na tayong high places dito. Sa puso na lang tayo mag-set ng idols. So napansin po ninyo dito na continuous yung kanilang idolatrous heart sa laban sa Panginoon. Makikita nyo din po Ezekiel 18:2. Tingnan po ninyo Ezekiel chapter 18:2. Ezekiel chapter 18:2. What mean ye that ye use this proverb concerning the land of Israel, saying, the fathers have eaten sour grapes, and the children's teeth are set on edge? As I live, saith the Lord God, ye shall not have occasion any more to use this proverb in Israel. Behold, all souls are mine, as the souls of the fathers, so also the soul of the Son is mine. The soul that sinneth, it shall die. Yung pong mga Hudyo na nakaranas ng captivity, sinisisi nila ang kanilang mga ninuno. Kaya naman tayo naging bihag ng Babylon. Dahil sa aming mga ninuno, wala namang kaming kasalanan.
At yun po ang kanilang claim. Pero kaya sinabi ng Panginoon, no, the soul, every soul that sinneth ay merong kasalanan. Every soul that sinneth, it shall die. Na huwag mong sisihin, mga Hudyo na nasa Babylonia ngayon, huwag niyong sisihin ang inyong mga ninuno kung bakit kayo nakakaranas ng punishment. Lahat kayo ay merong accountability at lahat kayo ay nagkasala sa Panginoon. So yun po yung mga tao na ganun po yung attitude ng mga tao, ng mga exile, at yun po ang nagtula kay Ezekiel na isulat po ang Book of Ezekiel. Pangalawa na occasion, why Ezekiel wrote the Book of Ezekiel, ay yung pong false hope of an early return. So ito po yung mga pinapangalan po ng mga false prophet. Tingnan po ninyo sa Ezekiel 13:2. This is so foolish. Tingnan po ninyo. So tandaan natin, 597 BC, dinala ni Nebuchadnezzar yung mga Hudyo sa Babylonia, and there are many prophets along with them proclaiming, "Oh, don't worry, we will just stay in Babylon for few months and then babalik din tayo." Ganun po ang pangangaral ng mga false prophet. And because of those false prophet, the Lord called Ezekiel, "Ezekiel, I want you to prophesy against those false prophet." Tingnan niyo po yung verse number 2 of chapter 13. "Son of man, prophesy against the prophets of Israel that prophesy, and say thou unto them that prophesy out of their own heart, hear ye the word of the Lord." Verse 3, "Thus saith the Lord God, woe unto the foolish prophet that follow their own spirit and have not seen nothing," and so on and so forth. Ito pong mga false prophet na to, they are saying, "Don't worry, babalik din tayo. We're going back to Jerusalem. We will just stay here for a few months," and so on and so forth. Now, tingnan po ninyo, for example, itong mga false prophet na ito. Go over in Ezekiel 12. Ezekiel chapter 12. Ano pa yung mga preaching ng mga false prophet na ito? Ezekiel chapter 12, verse 21. "And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, what is that proverb that ye have in the land of Israel, saying, The days are prolonged, and every vision faileth. Tell them therefore that saith the Lord God, I will make this proverb to cease, and they shall no more use it as a proverb in Israel, but say unto them, The days are at hand, and the effect of every vision." So ang pinaka-point po dito, may mga false prophet po na nagsasabi, hindi mangyayari yung 586 BC. Hindi mangyayari yung 586 BC. Babalik din tayo sa Jerusalem. Hindi mangyayari yung Babylonian destruction ng 586 BC. Huwag kayong mangamba. And so on and so forth. Kaya sinabi ng Diyos kay Ezekiel, I want you to prophesy against this false prophet. They're using a proverbs wrongfully. And so on and so forth. In verse number 26 ng chapter 12, again the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, behold, they of the house of Israel say, the vision that he seeth is for many days to come, and he prophesied of the times that are far off. So dito nyo po makikita, ano pa yung second prophecy ng mga false prophet. Hindi lamang prophecy nila, hindi mangyayari ang Babylonian destruction ng 586 BC. Ang isa pang prophecy nila, don't worry, hindi pa ito mangyayari in our lifetime. Yun po yung Proverbs na tinutukoy po ng 26 to 28. May mga false prophet na nagsasabi, huwag kayong maniniwala kay Jeremiah at kay Ezekiel. Kasi yung mga warning ng Diyos, hindi natin ito mararanasan in our lifetime. So yun yung mga false prophet. At because of this false prophet, Ezekiel need to step up in order to preach against them. So yun po ang makita natin. Another occasion that we need to see ay yung pong corruption in Jerusalem. So yung panahon pong ito, ang temple po ay puno po ng mga corruption, may mga abomination. If you read Ezekiel chapter 8, you will see there yung po yung image of jealousy, yung pong secret idol worship, and even women weeping for Tammuz and men worshiping the sun. Ezekiel chapter 8 is dedicated for dealing with the idolatrous worship that people are doing in the temple. So, yun po yung corruption in Jerusalem. Another occasion ay yung pong approaching siege.
Nang palalapit na, nung malapit nang dumating yung 586 BC, ginamit ng Diyos si Ezekiel upang magbigay ng warning sa mga Hudyo na nasa Jerusalem. So, tingnan natin for example ang Ezekiel 24 verse 1 and 2. Ezekiel chapter 24 verse 1 and 2. Ezekiel 24 verse 1 and 2. Again, in the 9th year, in the 10th month, in the 10th day of the month, the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, write thee the name of the day, even of this same day, the king of Babylon set himself against Jerusalem this same day. At this same day, sabi ng Panginoon kay Ezekiel, sabihin mo at isulat mo, ngayon sasakop si Nebuchadnezzar sa Jerusalem. So, ito din po yung occasion, yung pagsakop po ni Nebuchadnezzar, ito po yung nagtulak sa Diyos na magbigay ng vision kay Ezekiel at sinulat po ito ni Ezekiel. So, yun po. Another thing, go over in Ezekiel 33:21. Ezekiel 33:21. Ezekiel chapter 33, verse number 21. And it came to pass in the 12th year of our captivity. Now, let's do a math. In the 12th year of captivity, anong year yon? 12th year of our captivity, around 586 or 585 BC. Around the period po na ito, sabi ng Panginoon kay Ezekiel, nagbigay siya ng vision noong 586 BC, sabi noon, that one that had escaped out of Jerusalem, Ezekiel 33:21, yes, that one that had escaped out of Jerusalem came unto me saying, the city is smitten. So, merong naging broadcast. Kasi tandaan ninyo at this point of time, si Ezekiel ay wala sa Jerusalem. Hindi niya ito napapanood sa live streaming. So, wala pang live streaming doon na nakita nila live na sinunog ni Nebuchadnezzar ang syudad. Pero through a vision, so it's better than live streaming, ang Panginoon nagbigay ng vision kay Ezekiel, the city is smitten. The city is smitten. So, nangyari yon 12th year of their captivity, the same exact day, 586 BC. So, yun po, yung fall of Jerusalem. Another thing na makikita po natin dito ay yung pong need for hope after judgment. Tingnan niyo po yung Ezekiel 36. Ezekiel chapter 36. Verse number 25 and 26. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Ezekiel 36, verse 25 and 26. Ready? Read. Then will I sprinkle clean water upon you, and ye shall be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. So, dito po natin makikita na after nilang maranasan yung 586 BC, so, ang Panginoon nagbigay sa kanila ng hope of restoration. Hope after judgment. Now, ito pong Ezekiel 36, katulad na nabanggit ko po sa inyo, this is very important. Ito po ay very important po para po sa mga Hudyo. Just imagine, let's say, tayong mga Pilipino, let's say, sinakop tayo ng China. Lahat tayo dinala sa Beijing. Let's say, sinakop tayo sa Beijing. And then nabalitaan natin, ang buong Taguig ay winasa ng China. Ano kayong pakiramdam ninyo doon? We're hoping na babalik tayo later on sa Taguig or sa Pilipinas, and then nabalitaan nyo, wasak ang buong Pilipinas. Makakabalik nga tayo, pero ano ang babalikan natin? And I want you to feel this na ang Panginoon nagbigay ng pag-asa sa kanila. At ito po yung new covenant sa kanila. Ito pong Ezekiel 36 verse 25 to 26, ito po yung new covenant. Ito po yung new covenant na ito po yung ma-fulfill on the millennium kingdom wherein makakaranas po ang mga believing Jews ng regeneration. Yung pong dito makikita nyo, yung sprinkling water, yung giving a new heart, and giving the Spirit, ito po hanggang sa ngayon ay hindi pa po nararanasan ng mga Hudyo. At this point of time, ito pong promise ng Panginoon sa mga Hudyo that I will cleanse you with clean water, that I will give you a new heart, and I will put my Spirit within you. Until now, hindi pa po ito nangyayari.
Ito pong regeneration po na ito po ay mangyayari in the Millennium Kingdom. When the beginning of the Millennium Kingdom, ang Panginoon bibigyan ang mga Hudyo ng bagong puso at bibigyan sila ng Spirit. Ito po yung nakita ni Joel in his prophecy, wherein the Spirit will be poured out sa mga tao. This will be in the Millennium Kingdom. Now, anong point ko po dito? Go over in John chapter 3. John chapter 3. Now, ito pong Ezekiel 36, ito po ay hindi para sa atin. This promise is not given to us. And we, bilang New Testament believer, we cannot just misapply this verse into us. Let's say, oh, Lord, give me a new heart. No, you cannot do that. But here, in John chapter 3, alam natin po itong portion of scripture na ito. Kausap po dito ni Jesus Christ si Nicodemus. In John chapter 3, go over in verse number 5 and 6. Basahin po natin John chapter 3, verse 5 and 6. Ready? Read. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, He cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, that which is born of the Spirit and Spirit. Now, ito pong John chapter 3, now bear with me po, ito pong John chapter 3, we need to understand it from the perspective of Nicodemus. Now, sino ba, Brother RJ, si Nicodemus? Kung titingnan po ninyo sa verse number 10, sabi ng Panginoon kay Nicodemus, Jesus answered and said unto him, Art thou a master of Israel and knowest not these things? Pag sinabi pong master of Israel, siya po yung pinaka-principal teacher ng Israel at this point of time. Kumbaga parang sa university, siya yung pinaka-teacher. He is the master. At sabi ni Jesus Christ, Nicodemus, hindi ba ikaw yung master, ultimate teacher of Israel, and hindi mo alam yung mga bagay na ito? Na anong tinutukoy po dito ni Jesus Christ? Yung pong regeneration by water and spirit. Sabi ni Jesus Christ, Nicodemus, hindi ba master ka ng Israel? You are the ultimate teacher, and hindi mo alam ang Old Testament? Now, ito pong John chapter 3, verse 5 and 6, yung pong born of water and born of spirit, we need to understand it in the perspective of Nicodemus. At ito po ay nakaroot sa Ezekiel 36. Ezekiel 36. Now, ito pong born of water po dito, some people interpret it as yung water ng sinapupunan ng nanay. But this is not the water that Jesus Christ is referring to. Now, kung titinan po ninyo, we just don't have time. If you check Isaiah 44 and Jeremiah 31, yung pong regeneration by water and spirit, yun po ay very common in the Old Testament. That's a very common teaching in the Old Testament, that there is a promise to the nation Israel that the Lord will regenerate the Jews by water and spirit. Ang sabi ni Jesus Christ kay Nicodemus, Nicodemus, master ka of Israel and you don't know these things? Don't you know that the Lord promised Israel of regeneration, being born again? Born again is regeneration and so on and so forth. So, ang pinaka-point ko po dito is, yes, ang book of Ezekiel po ay hindi po para po sa atin, but let me tell this, tayo po ay nagbenepisyo sa spiritual aspect ng New Covenant. Na pag tinignan po ninyo, it just happened, we don't have time, sa book of Hebrews, very clear, binanggit po ni Apostol Pablo, because of the Lord Jesus Christ, we inherited the spiritual aspect of the New Covenant. Ang New Covenant po, or the New Testament, the Lord Jesus Christ ratified it during the crucifixion. Remember in the Last Supper, this is my blood that I given for the New Covenant. Yun po yung ratification. Sa isang covenant, pagkahalimbawa, gumawa kayo ng covenant ng mag-asawa, kung yung marriage certificate ay walang pirma ng asawa mo at walang pirma mo, wala yung valid. Kung walang ratification. At ito pong new covenant that the Lord promised for the nation Israel, the Lord ratified it during the crucifixion. Pero, dahil kay Jesus Christ po, pwede nating makuha ang regeneration na ito.
kung ikaw ngayon ay may pananampalataya kay Jesus Christ at ikaw ay nagsisi ng iyong mga kasalanan, yung pong regeneration ay naranasan mo na at naranasan ko kung ikaw ay Kristiyano. Remember what Paul said? Masdan mo lahat, ang mga bagay na nakalipas ay wala na, masdan mo siya'y bago na because he's a new creature. That's the regeneration. So, ang pinaka-point ko po dito, yes, ang book of Ezekiel, it's not written to us, but using the New Testament, we know, using what Paul said and what Jesus Christ said in John chapter 3, we benefited from the new covenant because of the Lord Jesus Christ. So, and so on and so forth. So, yun po yung pag-asa na ibinigay po ng Diyos sa bayan po ng Israel na nagtulak din kay Ezekiel na isulat po ito. And lastly, last occasion ay yung pong hostility of the nation. From chapter 25 onward, you will see there that the Lord pronounced judgment to the surrounding Gentile nation. So, yun po yung mga occasion ng book of Ezekiel. Any question? Meron kayong tanong? Any question? Meron pa po tayong time. Meron kayong tanong? Any question? Yan lang po. Yeah, Kuya Kurt, yes po. Ano yan, yung 586 yan yung last year ng kapitulyo or extend? Ito Kuya Kurt, yung 586 na pinulbos na ni Nebuchadnezzar yung Jerusalem. So long ago. Yung 5605, sumugod lang sila sa Jerusalem, kinuha yung mga tao. Pero hindi nila sinalaban ang syudad. 597, ganun din. Pero nung 586, talagang pinulbos ang syudad. Sinunog, winasak yung templo, and so on and so forth. So yung Until ano po until nung time nila sa Zerubbabel, nung bumalik sila, during the time of Nehemiah, naalala nyo yung si Zerubbabel, sina Ezra, sila yung nagtayo ng Jerusalem muli, yung syudad na yun. Na-restore yung syudad after 70 years. 70 years na wasak ang buong syudad. So, 586. Any other question? Any other question? So, kung wala na, tayo pong lahat ay mag-pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa Book of Ezekiel na nakita namin ang occasion, ang original readers, and even time and place po nito. At higit sa lahat, salamat Panginoon kay Jesus Christ, dahil po kay Jesus Christ, na kahit hindi kami bahagi ng New Covenant, kami Panginoon ay nagbenepisyo sa spiritual aspect of this covenant. Salamat Panginoon sa Panginoong Kristo. At gayon din naman, we pray na ito po ay maging tulong po sa amin upang kapag kami ay nagbasa at nag-aral ng Book of Ezekiel, properly namin pong ma-interpret ang libro pong ito. In Jesus' name we pray, Amen.